So ayun, magandang hapon sa inyong lahat mga idol. So ngayong araw mga idol, susubukan natin itong CY900 mga idol. So subukan natin kung ano yung image niya mga idol dito sa ating sa umaga. Then hopefully makakita din tayo ng image niya mga idol paggabi mga idol. Tekali. Ha? Oo. Kasi Chase to. So ayayain natin tamaya ka. So, ayun mga idol, meron tayo dito yung CY900 night vision scope. So, meron itong range finder, ballistic calculator mga idol. Then, yung isang nakita ko dito mga idol, medyo bulky lang siya. Pero kung sabihin natin sa price range naman ay napakamura nito. So, ito mga idol, i-release natin ito mga idol by next week. So, sa interested po, pwede nyo akong i-PM, bargain price po ito mga idol. At meron tayong parating na ganito din, pero medyo pricey. So, ito mga idol, meron siya ditong range finder. So, ito mga idol, quick range na yan sa distance ng inyong target. Meron tayo dito mga idol ng parallax. So, ito yung image parallax niya para malinaw yung ating image. Then dito naman mga idol, meron tayo ditong IR light para mas maliwanag siya sa gabi. So, pero maganda din ito mga idol kahit hindi mo na gamitin yung IR light or level 1 lang mga idol yung gagamitin natin. Meron tayo ditong battery. So, meron din tayo ditong SD card. Dito pwede nung charge. Then, meron din tayo ditong ilan lang na buttons mga idol yung mga nandito. So, madali lang siyang kapain. So, dito naman mga idol sa likod, mga idol kung napapansin nyo, meron siya ditong lens. Etong lens na to mga idol is kasama talaga sa package. Yung purpose nito mga idol para hindi mag-double image yung inyong reticle. So, sa iba na hindi alam, na mayroong ganitong klaseng unit mga idol, so meron kayong makikitang lens na kasama niya dito sa loob para mas malinaw po itong image niya. So sabi dito sa instruction is i-install lang daw yung lens dito, kaso wala po tayo, hindi natin alam kung paano siya ilagay. So ang ginawa ko, ginawan ko po siya ng parang casing niya or parang frame o lalagyan niya para maikabit natin siya dito. So hindi po siya permanent, so nakalak lang siya dahil dito sa rubber. So inipit lang natin ng rubber yan, pero effective naman siya mga idol, din hindi din siya nalalaglag. So yun ang isang kagandahan niya mga idol. Then etong range finder sa mga hindi nakakaalam mga idol, pag nakita nyo yung laser sa gabi mga idol, meron ako nakikita kasi na napakataas sa zero distance ng or sa zero ng scope or sa reticle ng scope ng RF. So yung nangyayari, i-click mo muna yung target mo, ilalak mo yung range doon, then saka ka palang mag-aim. So dito mga idol sa CY900, meron tayo ditong 4 na screw. Yung 4 na screw na yan mga idol, meron po yan use para ma-adjust nyo po kung saan nyo gusto ilagay yung inyong laser range finder. So ayun mga idol, regarding naman mga idol sa pag-input ng data dito, kailangan nyo yung scope height. So paano natin susukatin yung ating scope height? Center diameter ng ating barrel, center diameter ng ating scope, then yung space dito mga idol in between. So yung in between na yan mga idol, yan po yung ating scope height. So ganun po. Then yung sa velocity naman, kakailanganin natin ng chrono. I-convert natin yun into MPS kasi ito po hindi po feet per second, meters per second po yung nakalagay niya dito. So ilalagay nyo lang po yan, then yung data. Yung DC naman mga idol is meron tayong hula-hula na tinatawag. Pero kung sa pellet lang naman mga idol, pwede natin ilagay, magsimula tayo sa 0.033. So, dun, tingnan natin yung validation niya, kung tatama na siya. Then, kailangan dito kasi more practice mga idol sa iba't ibang distance, trials and error. Papalitan nyo yung data nyo para ma-correct niya mga idol yung inyong load. So, para sa susunod na gagamit ka, sakto-sakto na lagi. So, ganoon lang naman. As long as na consistent po yung unit nyo. Kasi pag hindi po consistent yung unit nyo, mahihirapan po kayo doon. So, mas maganda pag consistent yung unit nyo, nakatune ng maganda yung unit nyo mga idol para gumamit ng ganito. Kasi, pag hindi po maganda yung pagka-tune ng unit nyo, kalat-kalat yung patama niya, more than 50 meters, mahihirapan kayo dito mga idol. Kasi yung mga ganitong night vision, effective sila mga idol, 50 meters sa palayo. Kasi pag masyadong malapit, napakalaki po ng target nyo dito. So, napakalaki niyan. So, meron din ito mga idol ng magnification. So, yung normal na magnification nito is 6 times. Meron pero pwede nyo pa siyang i 3.5 times magnification.
Depende sa inyo. Meron din siyang picture in picture. So, yung picture in picture view niya mga idols, meron tayong screen sa taas na makikita na mas closer dun sa target natin. So, meron gano'n. Then, lagi po dito nakalagay sa center yung reticle. So, pag nag-zero kayo, once na na-resave nyo na yung zero nyo mga idol, babalik yan sa center ng screen, yung inyong reticle. Unlike dun sa ibang night vision mga idol, pag na-zero mo sa pinakamababa, yung silip mo ngayon sa screen mo, isa pinakamababa rin kasi nandun yung reticle mo. So, eto mga idol, laging babalik yan dun sa gitna. So, no worries tayo dito. Regarding naman dito sa mount, meron siyang shim na pwede mong ilagay dito mga idol na kasama. Just in case na napaka baba ng inyong patama. Pag kinabit nyo na siya, nasa baba masyado yung inyong patama, kaya nyo siyang i-tilt ng ganyan kasi meron po siyang shim na pwede mong iselpak dito. Then napakarami din ng haba ng dials niya mga idol. Nasa 100 ata mga idol yung pwede mong i-dials dito. So no worries naman yan. And babalik at babalik yan mga idol sa center. Again, pwede nyo i-center mga idol yung inyong laser kung saan tayo nakapag zero or katabi. Ako katabi ng aking zero ko linalagay. So napakaganda. I-out natin to by next week mga idol. So kung interested ka po, pwede nyo tong kunin sa akin mga idol. Ayan, subukan natin to. Ilalagay natin dito sa ating unit. Ngayon mga idol, ilalagay natin ito dito sa unit natin. So, ito, na-validate ko lang ito dati nung nakaraan. Meron akong picture, pero hindi ko siya, hindi ko siya binidyo mga idol. So, subukan natin to and magre-zero din ako dito sa ating scope. So, mamaya na para sabay-sabay na at baka makapag-tickling ako mamaya. So, bago dumilim, try natin. Pero, yung gagamitin ko is etong scope ko kasi hindi naman tayo magpapagabi, hindi natin kailangan itong NB sa ngayon. Palusin lang natin yung scope, then ilagay natin ito. Napakaganda nito mga idol kung bullpup yung ating laruan. Hindi ko maisip. Yeah. So ito kahit hand tight lang, pwede na. So hindi naman tayo subukan lang natin kung tatama tayo. So, again, na-i-zero ko ito mga idol. Medyo, siguro mga ilang araw na rin yung nakalipas. So, try lang natin kung tatama pa rin ako. So, palitan ko lang kasi naka-night mode. Yan. So, record natin. Ayan. So, recording na po tayo. So, ito yung ating target na sinasabi ko kanina. So, sa mga nakapanood ng Tupa review nung binaklas ko is ito po yung kanyang target kanina. Yan, oh. So, yan. Nasa 75 meters mga idol yung target. So, binibigyan tayo ng dial na ganyan. So, try natin. So again, sabi ko kanina mga idol na nalilipat ko po yung ating RF. So gayon ginawa ko, linapit ko siya dito sa ating reticle. Ayan o, para hindi na natin kailangan mag-adjust. So dire-diretso na, hindi na natin kailangan i-lock yung ating reticle o range finder. Tingnan natin kung tama yung zero pa nito. Yun o. You know? So medyo mababa lang ako ng konti sa first shot natin. Try natin yung second shot kung dun pa rin. 75 meters ito mga idol. You know?
So magkatabi lang. So meron naman tayong wind, given naman yan. Then ito naman dito sa pinuputukan ko kanina ng ating tupa is nasa 79 meters. So hanapin ko lang yung tingin ko yung malinaw. Ayan. So ito naman is 79 meters. So 87 yards dun sa ating range kanina sa range finder. Try natin kung saan to magde-drop. So nare-range niya yung nare-range niya yung down sa harapan ko. So pwede natin ito i-lock para hindi magbago yung ating hold. Okay. Okay. So again mga idol, ito magagawa mo lang yung ganito mga idol once na na-validate nyo na yung inyong data. So ako hindi ko na actually ito pinalitan ng scope height. So nung nakuha ko ito mga idol, linagay ko lang yung aking BC, yung aking meters per second velocity, then pumutok ako, then nag-correct na lang ako ng kaunti. So nag-correct lang ako sa BC mga idol ng kaunti, pinitik ko lang yung BC, so walang problema. So ito yung diskarte niya mga idol. So napakaganda. Kung napapansin niyo, sentrong-sentro yung ating reticle sa ating image. So yan, nakabalance din tayo sa ating elevation, ay sa ating cant. So ayan, again ulitin natin itong 75. Okay, mababa. Naman. Meron lang akong tricky sa ating putok or sa unit na yon. Pero same niya ang hold niya, same yung binibigay niyang dial sa atin. Then ang tawag nito, okay naman yung ating projectile as of now mga idol. So gusto ko sana ipakita sa inyo kung ano ang image niya mga idol dito. So dito tayo mga idol para makita nyo kung paano yung image natin dito sa likod ng ating scope. So ayan po yung image natin mga idol sa ating scope. So lagay natin dito para nakikita natin yung paano ba to, para makita natin yung ating, kasi yung araw mga idol dito sa likuran ko is nakakaano din sa ating image. Ayan. So masyadong maputi yung aking screen dito gawa ng meron tayong araw sa dito. Ayan. So kung mapapansin nyo, kahit nandito tayo sa malayo mga idol, malinaw pa rin siya o maganda pa rin siya panoorin. Ayan o. So kung mapapansin nyo, hindi gagalaw yung reticle mo. So pwede mo ito mga idol iurong sa unahan just in case na gusto mo. Well for me mga idol, okay na yung ganito. Medyo urong ako dito ng konti, pwede ko siya iurong hanggang dito. Kaso ito na yung na-setup natin mga idol. So pwede ako kasi sumilip kahit dito mga idol, malayo. So pwede akong sumilip dyan. So kahit umurong pa ako dito ng 3 inches. Ito yung sinasabi kong kinabit ko mga idol. Itong lens na ito mismo is kasama po dyan sa handbreaker. Ang problema ko lang hindi ko po alam kung paano to ikabit. So tingnan natin pag inalis ko ito. Alisin ko lang mga idol. Ayan. So pag wala siya mga idol, tingnan nyo mga idol. Oh, kailangan mong malapit. Oh. So pag nandito ako sa malayo mga idol, parang maliit yung aking reticle. Pero hindi malinaw siya pero parang maliit yung aking reticle. Ayan oh. So napakaganda pa rin. Depende sa mata kasi. So ito siya mga idol, ginawang ko lang ng ganito. So inipit ko lang siya ng PVC para hindi naman masira at saka lan. So ito naman is, ayan o, kung nakikita nyo, hindi po siya kasya dyan. So yung umiipit sa kanya, itong gomang ito. So pwede mo naman siya alisin just in case na ano. Pero pag isi-ship ko ito sa magiging bagong owner, aalisin ko ito, lalagay natin ito dun sa lagayan ng box para sa owner na lang
kung gusto niya itong ilagay, ano, kung makikita niyo yung difference. Ayan. Ayusin natin. Ayan. So, mas tingnan natin. Ayan. So, yan ang linaw niya dyan. Ayan. Ang problema, nagpo-focus yung unit ko mga idol dito sa lens. Anyways, ganyan siya mga idol. Yan. Tapos meron din tayo long press dito sa taas. Lalabas yung ating mga options na lapit natin. Ayan. So meron tayong tatawag na picture. Itong reticle adjustment mga idol na nasa taas is yun pag-adjust ng anyong zero. So kung gusto niyo mag-zero, pero mas maganda pag mag-zero tayo mga idol is hindi po gumagalaw yung ating unit kasi para mahabol natin. Yung picture in picture naman, pwede natin ipakita yan kung ano yan. So ay naka-off ata yung option na yun. Saglit lang. Tingnan natin. Lalabas yan. Kung napapansin nyo, meron tayong nakikita ang reticle or crosshair ulit sa taas mga idol na merong naka-zoom. So naka-zoom na siya mga idol na image sa taas. So yung image mo na malaki, pinalit niya doon sa taas at zoom niya. So mas klaro yung inyong makikita dyan. So i-off lang natin yun. Then, ito yung center setting. So, pwede natin dito gawin center yung ballistic. So, pag ginawa mong mga idol na center yung BC or yung reticle, so pag yung BC yung center mo, mga idol, once na naka-range kayo, yung reticle nyo na may correction dun sa ballistic is yun po yung magiging sentro. So, dito lang tayo sa reticle. So, ito yung brightness ng inyong screen. Mayroon ding Wi-Fi, turn off kung ilang seconds. Ano tong nasa taas? Exposure, so meron record cycle, ganyan, ito mga options nya. Ito sa taas, format SD card, default settings, auto ballistic yan. Tapos itong gyro and gyro adjustment, ito po yung inyong balance or cant. Ayan, so ito naman dito tayo sa settings. Ayan. So yan, kung makikita nyo, meron tayo dito pwedeng gawing options na A, B, C, something ganyan. So sa akin mga idol, bullet weight is 18 grain, BC is 18.35, 290 meters per second. Ay mga idol yung data natin na nakalagay dito. So yung papalitan nyo lang dyan mga idol is yung grain ng inyong projectile, yung BC, yung ballistic speed, and yung scope height, tapos yung zero distance. So yung altitude, hindi ko na yung binago mga idol, wala na tayong pilit dyan. So, alis na tayo dyan. Dito naman sa gyro, mag-set kasi yan pag clinic natin. Dito naman sa ating infrared. Or, hindi. Ito yung laser range finder. Ayan mga idol. Kung nakikita nyo, meron tayo dyan blue square. So, sa gabi, pag gabi, makikita nyo yan, meron dyan magbiblink na white. So, yan mga idol, yung pwede nyong ma-adjust na blue para mahanap nyo yung white. Okay, kung gusto nyo naman mga idol, yung white na nagbi-blink or yung laser mismo is ilapit doon mga idol sa inyong reticle. Ito naman po yung inyong i-adjust na may mga screw dyan. So it's either luluwagan nyo dito, hihigpitan nyo dito, luluwagan nyo dito, hihigpitan nyo until na makuha nyo po yung inyong laser na nandun malapit sa inyong reticle. Ngayon, ito naman na blue, yun yung gusto nyo mga idol na ilagay dun sa laser kung nasaan. So magagalaw nyo yan o makikita nyo yan mga idol paggabi. Mas maganda yan paggabi. Then yung advice ko na distance para i-check yan mga idol, at least 70 meters. So at least 70 meters nyo mga idol, iset yung inyong range finder yan na settings. So kung nakikita nyo, meron tayong X and Y para mag up and down, left and right yung movement ng inyong box. So, pretty much it mga idol. So, halos ganyan lang din yung ating galawan dito. Tingnan natin, version. So, wala na. So, dito naman, try natin dito. So, meron tayo dito mga idol, iba't ibang reticle. So, try natin yan. Ayan, iba din yung hugis ng reticle niya. Meron din tayo niyan. Meron tayo niyan. Meron tayo nito. Dot lang yun. Dot lang yan. Yan mga idol, is center dot lang yan. Napakaliit niyan mga idol. So, meron tayo niyan, meron tayo niyan, meron tayo niyan, meron tayo niyan. So, ito yung ginagamit ko. So, ito naman, X and Y. Yan yung gagawin nyo pag nag-zero kayo. So, yan yung gagalawin nyo pag mag-zero kayo. Then, asan na? Yan, isa-save nyo. Okay.
So, balik tayo dito sa ating. Tapos ito naman mga idol, pag ipipindot natin ito, meron tayong lalabas dyan kung gaano kalakas yung ating sa taas. Tama ba ako? Hindi kita dito. Naka RI2 na ako, RI3. So, meron yan, long press, meron yung green. Ayan. So, long press ulit, meron tayong yan. So, ito yung day, tas dalawa yung pang night natin. So, ito yung battery life nasa right, down, side mga idol ng inyong target. Then, ito yung sa kabila. Hindi ko alam kung ano yan mga idol. So, yung box na yan na sa gilid. So, magnification. So, okay. Meron din tayong magnification. Subukan natin. Ayan. So, 1, 2 times, 3, 2.5, 3, and 3.5. So, ayan, kung nakikita nyo mga idol, yung image natin, hindi po siya nagbabago at hindi siya pixelated. So, pwede din natin yung palinawin, just in case. Ayan. So, dito naman, ina-adjust ko yung ating parallax. Ayan. Ayan. So, pwede nyo gawin yan mga idol. So, mas maganda talaga ito, yung mga ganitong unit mga idol, mas maganda siya pag night mode. So, ayan. So, balik na siya sa 1 mga idol. So, ito, yung adjustment nito is for magnification. Ito naman mga idol is yung sa IR. And ito naman mga idol is yung sa range finder. So, power button feature and feature ito and power button ito mga idol. So, pwede nyo siyang magamit mga idol kahit nakapatay yung button. So, pwede natin siyang pindutin ng isa lang. Ayan. So, standby mode. So, pwede nyo siya i-click ng isa lang ulit at balik dyan. So, pag long press dyan mga idol, mangyayari dyan, mag-shutdown yung unit or mag-return on. So, ito naman yung battery. Battery niya mga idol, medyo malaki. 21700 yung size ng kanyang battery. So, sa mga, ito, na-screw na ito, natatanggal ito. Itong buong ito, natatanggal siya para mailagay natin siya sa package. So, kailangan natin siya itanggalin dito. Then, ito. So, ayan mga idol, yung setup ng night vision. So, napaka-solid nito mga idol sa, anong tawag nito? Sa bullpup. Sa tingin ko lang. Ganun lang. So, ayan mga idol. So, ayun mga idol, yan lang ang masishare natin ngayon. So, hopefully, bigyan ko na lang ng image sa gabi. So, try natin kung makakakuha ko ng gabi na image, pero siguro hindi na dito mga idol, baka sa bahay lang. Kuha lang tayo, record lang tayo kung paano natin makikita yung gabi. Or maybe somewhere kung saan kung makapunta, madala natin ito. At i-attach natin dito sa video para makita nyo na rin mga idol yung ating night mode. Ayan mga idol, so 500 meters yan. So, ayan o. So, baka na kita tayo. So, kita pa. So, ganyan yung clarity niya. So, try natin yung IR. Ayan. Yan sa gabi. So, ito. Kita mo pa nga yung laser o. So, hindi naabot ng range finder. Ito. So, 400. Out of range. So, 400. So, ganyan siya mga idol yung setup niya, napakaganda, yung lang is medyo bulky, pero sa kung ano yung binibigay ng mamahaling mga item na ganito is kaya din niya. So, isa sa kagandahan ng mga idol is kaya din niya, budget meal pero kaya. So, ayan yung lang is syempre, yung iba medyo mataas yung quality ng camera, yun lang. Then, pero the same range finder, ballistic, etc. Kung sa airgun lang ang pag-uusapan, okay na to. Napakagaan nito mga idol, 500 grams lang ito. So, 500 grams itong scope na ito kasama na lahat. So, napakagaan. So, hindi ka magkakaroon ng problema dito. Anyways, maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Hanggang dito na lang. Take care, God bless, peace out. So kung may karagdagan ka rin katanungan regarding dito, pwede nyo akong i-PM. So kung isa kang owner ng ganito, pwede nyo akong i-PM. I-explain natin sa inyo kung hanggat sa kaya ko na na-explore ko dito sa unit sa 1 week. 1 week pa lang ito sa akin mga idol. So ayun, maraming salamat.